Sa Biblia, bilang parusa ng Diyos sa kalupitan ng Pharaoh ng Egypt, ang tubig sa Nile River, ginawa niyang pulang-pulang dugo. Ang kwentong ito mula sa lumang tipan, ang naalala ng mga tiga-barangay Santa Cruz sa Osamis City. Nung nito lang nakaraang linggo, ang parte ng kanilang dagat naging kulay dugo. Ito sa Ginoo tiyale, ini himangno sa katawan managat nga mulang sa dagat ipakita ang maraming milagro. Baka sinyalis yun ng Panginoon, kaya siya pumupula. Ang mga residente natarantat, nagkagulo. Paniniwala kasi ng iba, isa itong napakasamang pangitain. Nagtakot ako ng kunti kasi may dilubyo nga darating sa aming barangay. Ilang oras bago ito nangyari, naliligo pa raw sa tabing dagat ang barkada ni na Christian. Nung papunta pa lang kami sa aming paroroonan, hindi gaanong pula yung tubig dagat. Nang walang kung ano-ano, unti-unting gumapang sa dalampasigan ang namumulang tubig dagat. Nagtaka na kami kasi kakaiba na yung kulay niya. Yung amoy ng dagat parang malansa. Takot ako, nangamba kasi may ibig sabihin ang pangyayari na ito kasi ngayon lang ito nangyari sa aming lugar eh. Baka babalik na ang Panginoon. Ating gabi lumabas ako dito, kulay pula pa rin. Doon nagtataka ulit ako at natakot. Makakaisip ng pwede na kaming lumikas dito sa amin. Si Nanay Laura, hindi raw alam ang gagawin nung nakitang naging kulay dugo ang tubig. Lalo pat nakatayo sa dagat ang kanilang bahay. Pung taon na ako dito nakatira. Ngayon pa lang ko nakakita ng mapula na tubig. Mabawa ang tubig sa dagat. Medyo sumakasakit ng ulo ko at natakot ako baka mayroong trahedyang dumarating. Tidal wave, buhawi. Baka nagalit ang Panginoon dahil sa mga tao hindi na marunong magdasal, magsimba. Naghingi ako ng tawad ang mga kasalanan ko. Nagdarasal ako nga sana mawala ng pagpula ng tubig sa dagat. At dahil pakiramdam daw niya, katapusan na ng mundo, bigla raw niyang naalala ang kanyang anak na matagal nang nawalay sa kanya. Hanggang akong Ginoo nga, Ginoo ko, maabot man kayo ng panahon na Ginoo, ayaw lang sa karon bagyo ko. Ayaw sa Ginoo ha, kay niyarag makita na ko kung anak, kay dugay na kung akita sa kong anak ko niya ako. Kinabukasan, February 22, ang pagpula ng tubig dagat umabot na hanggang sa kabilang barangay. Ang mangingisdang si Tatay Alejandro agad lumusong sa dagat sa pag-aakalang baka may dala itong biyaya. Sudsud na ko, nga kay wa may masulod sa bulsa kay di man uyap. Tubig man day. Motong yun na nga akong sudsud. Hingkawas ko sa plane yun, tanaw na po kong uyap. Nga nagpula mo yung tinod ng dagat, init-init ng dagat. Wa mo ko nga tolpod. Gitistingan na ganyan kabo na mo balde. Mausap ang kulor, dili kami pula. Pero ibubos dagat ug balik, pula. Nakauna-una yung pangampo. Natingala ko kay hingkalit og pulang dagat. Hingko Ginoo. Unsa ba kay hitabuan ni nga impula mang dagat. Ang problema, sa pagkulay dugo ng dagat, naging madugo rin ang kanyang kita. Paabot mo, mutinaw ang dagat. Kay balik na pong sudsod. Gunugon sa mga tao nga, delikado ang isda. Kanon, muna nga, wala ko na masol. Pero bakit nga ba pumula ang dagat sa bahaging ito ng Osamis? Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kumuha ng water sample. Ayon sa BFAR, nagpositibo raw ito sa paralytic shellfish poison, lason na mula sa isang klase ng mga plankton. Meron silang nakuhang resulta na tinatawag nila na Mesodynium rubrum, isang klaseng plankton na nagbibigay kulay ng pula ng dagat. Sa ngayon, ginagawa namin ang pang-araw-araw na monitoring sa occurrence ng ganitong red tide. Talagang makamamatay sa taong kumakain. Lumalabas daw ang ganitong klase ng mga plankton kapag mataas o mainit ang temperatura ng tubig at mataas din ang nutrient level nito.
Dahil dito, abiso ng BIFAR, hindi raw pwedeng ipagbenta at kainin ang mga lamang dagat, lalo na ang mga seashell. Huwag mo nang kukuha, magbinta at kumain ng mga lamang dagat, yung mga shellfish, kasi yan ang magkakalason sa taong kumakain. Okay lang yung mga isda na kunin talaga yung kanyang mga lamang loob at linising maigi. Matapos ang ilang araw, ang dagat sa 2 barangay ng Ozamis bumalik na sa normal nitong kulay. Pero dahil sa pangyayaring yon, ang mga taga rito mas naging maalaga na raw sa kanilang karagatan. Yung napansin ko lang, yung mga tao dito, meron na silang interes sa pag-aalaga sa dagat. Hindi na sila madalas magtapon ng basura sa dagat. May sarili na silang basurahan. Tayong taga Ozamis, huwag tayong magtapon ng basura kahit saan-saan, lalo na dito sa dagat. Ingatan natin yung dagat kasi yung dagat ay diyan tayo kumukuha ng pagkain. Tunay ngang sagana sa paalala sa atin ng kalikasan. Kailangan lang nating makinig at matuto.